Ipinatatawag na ng NBI ang mga pulis at sundalong kabilang sa checkpoint sa Atimonan para maimbestigahan. Kabilang dyan si Police Superintendent Hansel Marantan na isa sa mga namuno sa checkpoint. Naglabas muli ng sama ng loob si Marantan kaugnay ng mga diumanoy espekulasyon tungkol sa tunay na nangyari sa Atimonan. May exclusive report si Emil Sumangil. Suot ang mga puting damit, humihiling ng hustisya para kay biktima ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Isa si Siman sa 13 napatay sa diumanoy shootout sa Timonan, Quezon, mahigit isang linggo na ang nakararaan. Kanina, inihatid na sa kanyang huling antungan sa Calamba, Laguna si Siman. Una nang isinasangkot si Siman sa diumanoy Gun for Hire Group at sa operasyon ng Hueteng at Small Town Lotto o STL sa South Luzon. Bagay na mariing itinanggi ng kanyang mga kaanak. Papasalamat ako sa Pangulo. Mabitiwala ako sa ginagawang investigasyon ng NBI. Gusto kong lumiwanag at walang kasalanan ng mga anak ko. Patuloy ang investigasyon kung tunay na shootout o rabout ang naganap sa Atimonan. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, maliwanag at wala pa ang scene of the crime operative sa lugar ng kunan ang mga larawang ito. Ang mga bangkay nakahandusay pa sa loob at labas ng dalawang SUV. Ilang baril din ang nakita gaya ng caliber 45 na katabi ng isa sa mga nasawing pulis. Na mapapansing nakabalot pa ng masking tape ang muzzle o dulo ng baril at ang hammer. Nakalapat at hindi nakaangat, indikasyon na hindi ito naiputok. Dito, sisiguraduhin namin na tama ang magiging resulta ng aming investigasyon. No? Hindi naman namin ganun mamadaliin kasi nga mahirap naman madaliin. No? Baka mahilaw yung aming investigasyon. Iniimbestigahan din kung bakit 4 na pulis lang ay dineploy sa unang roadblock. Kung totoo man ang impormasyong nakalap na heavily armed men ang inaasahang daraan sa checkpoint. Nadiskubre naman sa Ammunition Expenditures Report ng AFP ng 44 na balang nakita sa crime scene ay mula sa automatic rifle ng isang sundalong may ranggong private. Kabilang sa composite team sa Atimonan, Quezon Operation ay 25 miyembro ng Special Forces Battalion ng Philippine Army. Kasama sila sa mga ipatatawag sa investigasyon. Sa dokumentong ito, na hawak ng National Bureau of Investigation, Death Investigation Division, nakasaad ang mga pangalan at ranggo ng 45 mga pulis at sundalong kabilang sa checkpoint team. Ipatatawag din si Police Superintendent Hansel Marantan, isa sa mga namuno sa checkpoint. Ipinadala ni Marantan sa GMA News ang litrato ng bala na nakuha raw ng mga doktor sa kanyang kanang tuhod matapos ang isang operasyon. Ayon kay Marantan, isa raw ang balang ito sa mga pinakawalan ng grupo ni Siman. Ayon sa PNP, magagamit sa investigasyon ng nakuhang bala. Ito pong nakuha to ay gagamitin po ng National Bureau of Investigation sa kanilang investigasyon na ginagawa. Sa isang text message, umapila naman si Marantan na hayaan na lang daw munang gumulang investigasyon bago magbigay ng anumang pahayag ang mga investigador. Naglabas kasi ng pahayag ang ilang opisyal ng NBI kahapon na tila may pagdududa kung engkwentro nga ba talaga nangyari sa Atimonan. Emil Sumangil, GMA News.